Mga ka-crypto, kung naghahanap kayo ng latest insight sa galaw ng XRP, ito na ang pinaka-importanting update ngayong linggo. Ang institutional interest kay XRP ay lumalaki na parang hindi po mapigilan. At hindi lang ito basta speculation. May solid na datos na nagpapatunay na may malalaking players na aktibong nag-a-accumulate gamit ang mga XRP ETF. Kung trader ka naman, investor o simpleng holder lamang, ang impact po nito sa market dynamics ay hindi mo pwedeng baliwalain. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang ETF accumulation na XRP ay maaring magbago ng laro at paano ito pwedeng makaapekto sa presyo, liquidity at overall market sentiment. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyari sa XRP ETF accumulation. Ayan, malakas po ang momentum ng XRP ngayon dahil sa ETF activity. Ayon po sa Whale Insider, $21.81 million ang halaga ng XRP na binili ng mga ETF clients sa mga recent transactions. Isa itong napakalaking accumulation. At ang epekto, temporarily, nabawasan po ang circulating supply ng XRP sa market. Kapag bumaba po ang supply habang mataas ang demand, natural lamang po na tumataas ang posibilidad ng price spikes sa mga malalakas na buying periods. Ang ganitong accumulation ay hindi po basta-basta sapagkat hindi ito tulad ng retail trading na pwede pong mabilis ang pasok at labas. Ang mga ETF purchases ay may lock-in effect. Ibig sabihin, naka-stored or nakatago ang kanilang XRP sa custodial accounts. Kaya hindi po agad-agad bumabalik sa mga exchanges ang tokens na nagre-resulta sa tighter liquidity. Kaya para po sa atin bilang mga traders at holders, ito ay signal na may matibay na institutional presence sa market. Ngayon ay ilan na ang total XRP ETF holdings? Ang total po sa ngayon ng XRP assets sa lahat ng ETF ay umaabot na po sa $676.49 million. Isipin po ninyo yan, malaking milestone po ito at nagpapakita ng collective confidence ng institutions kay XRP bilang strategic digital asset. Hindi lang ito basta numero. Ang paglaki ng ETF holdings ay indikasyon na maraming regulated products ang nag-o-offer ng XRP exposure sa market. Para po sa mga institutional investors, ang transparency at secure custody ang pinakamahalaga. Kapag may ETF growth, ibig sabihin tumataas po ang tiwala ng traditional na investors sa legitimacy ni XRP sa market. Hindi lang ito hype or short-term speculation. May matibay po na institutional backing. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang ETF inflows sa market dynamics? Ang ETF accumulation ay iba po sa normal trading dahil hindi po agad-agad bumabalik ang tokens sa market. Kapag nakalock ang XRP sa ETF, bumababa ang liquidity sa mga exchanges. Kaya ang resulta po nito ay mas sensitive ang presyo sa malalaking buy orders. Kapag may malakas na ETF inflows, maaring mag-amplify po ito ng price movements. Pero hindi lang ito puro volatility. Ang ETF accumulation ay nagbibigay din ng stability. Kadalasan, ang institutions ay hold long-term at hindi po nagtatangkang mag-trade ng mabilis. Ito ang dahilan kung bakit ang market ay mas smooth at mas predictable kumpara sa period na dominated ng mga whales at retail traders lamang. Bukod dito, ang paglago ng ETF ay nagpapakita po ng trust sa mga regulated digital asset products. May transparency, secure custody, at daily valuation. Para po sa mga traditional investors,
mas confident po sila na si XRP ay hindi lang basta speculative token kundi isang legitimate digital asset. Ano naman ang outlook para sa XRP ETF participation? Ang pinakahuling $21.81 million inflow ay nagpapakita ng trend ng rising institutional demand. Kapag tuloy-tuloy po ang accumulation ng mga ETF, mas lalo pang kikitid ang circulating supply ng XRP. At sa mundo ng trading at investing, kapag limited po ang supply habang tumataas ang demand, nagiging mas bullish ang setup sa presyo. Ang Whale Insiders data ay malinaw na nagpapakita ng institutional footprint sa market ng XRP. Pero hindi po ibig sabihin nito na automatic na tataas ang presyo ng tuloy-tuloy. Ang mga analyst ay nagre-rekomenda na bantayan po ang order book depth at saka T+1 settlement effects. Para po sa mga short-term traders, critical po ito para maunawaan ang liquidity dynamics. Para po sa mga long-term investors, ito naman po ay indikasyon ng matibay na institutional support sa token. Sa madaling salita, ang ETF accumulation ay parang backbone ng market stability. Malaking bahagi po ng presyo at volatility ni XRP ay ngayon naka-attach sa kung paano po nag-i-interact ang mga ETF sa overall market structure. Ngayon ay ano naman po ang implication nito para sa atin bilang mga traders at investors. Ayan, para po sa atin bilang mga hodlers, ito po ay good news. Hindi na puro retail frenzy ang nagpapagalaw sa presyo. Kapag may matibay na institutional backing, mas mababa po ang chances ng sudden flash crashes or mabilisang or nakakagulat na pagbagsak. Para po sa mga traders, kailangan po natin na maging aware sa timing at order book depth. Ang ETF activity ay pwede pong magbigay ng clues or palatandaan kung kailan maaring tumaas ang liquidity pressure o kung kailan posibleng may price movements. Kaya ang takeaway po dito ay ang ETF accumulation na XRP ay hindi lamang po hype. Ito ay strategic positioning na maaring magbago ng market landscape sa susunod na linggo or buwan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang patuloy po na pag-accumulate ng mga ETF dito kay XRP ay nagpapakita na hindi po basta-basta ang token na ito sa mata ng mga institutions. May malinaw po na trend ng rising demand at tight supply na maaring magbunga ng price stability at mas predictable na market. Para po sa atin bilang mga traders, investors at hodlers, ito ay signal na dapat po nating pagtuunan ng pansin kung saan ay ang institutional flows. Sa aking pananaw sa XRP po ngayon ay hindi lang basta coin na pwede po nating baliwalain. Ang ETF accumulation ay nagpapatunay na may strategic interest ang malalaking players. Kung patuloy po ang trend na ito, posibleng mas maging bullish ang outlook. Pero asahan din natin ang market corrections at volatility sa mga short-term periods. Kaya maging matalino po sa pag-observe sa market dynamics at huwag pong basta-basta mag-react sa mga short-term price swings. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.